Salamat, Mr. Shen. Hindi ka pa ba umalis? Kung aalis ako, mamimiss ko ang magandang palabas. Ang dami artista sa loob. Bakit? Interesado ka ba sa palabas ko? Ikaw ang pinakamatapang. Naglakas loob ka pang gamitin ako. Hindi mo naman ako ibinuking. Ibig sabihin hindi ka galit. Kung ganun, bakit ka nandito? Para singilin ako? Naglakas loob kang hulaan ang iniisip ko. Mas madali para sa'yo na basahin ako kaysa kung makabasa sa'yo. Hindi ko pa hula ng iniisip mo. Talagang matalas ang dila mo. Salamat sa papuri. Hindi kita isturbuhin. Magkita tayo bukas. Zan! Akala ko hindi na kita aabutan. Hinihintay mo ba ako dito? May maliit na soro na humaharang sa daan ko. Paalis na sana ako. Aling sorang mas matalino kaysa sa kaming Jiangxi. Ginagamit kanya para makakonekta sa mga bigatin. Ayon. Ngayon, hindi mo na siya basta mabibibitawan. Hindi ko kailangan ng panghuhusga mo sa mga tao ko. Shinjading! Shinjading, nasa kama ka pa rin ba? Papasok na ako, ha? Ay, hindi ka pa rin bumabangon? Kung hindi ka bababangon, ang araw, iihawin ang likod mo. Jading, makinig ka, hatakin ko ng kumot mo. Isa, dalawa, tatlo. Mr. Shin, bakit ka nandito? Miss Min, hindi namin kayang labanan ang paraan mo. Hindi ganun. Masarap ba sa pakiramdam mo? Ha? Hindi mo pa ako sinasagot. Masarap ba sa pakiramdam mo? Ano, gusto mo pa ba? Hindi, ah.
Tumayo ka. Oras na sa klase. Akala ko si Jading ka. At yun, isa yung hindi pagkakaintindihan. Hinilakin ka ni Miss Min. Isusubong ko to kay Lolo. Teka, hindi yun totoo. Totoo kaya yun? Nagsasabi lang ako ng totoo. Tumigil ka na. Mr. Shen, bakit ka nandito? May lagnat siya at ayaw niyang uminom ng gamot kaya pumunta ko para alagaan siya. Inaalagaan mo siya? Mas mainit daw ang kama kaya hindi siya makatulog. Oo, sa sahig ako natutulog pag may lagnat ako. Tinitis mo to tuwing may sakit ka? Ang pait kasi ng gamot, mas mabuti pang tiisin ko na lang. Mabuti siyang ama, pero masyadong pinalampas ang bata. Magbihis ka muna, babalik ako agad. Saan siya pupunta? Kumalma ka lang. Lugaw na may prutas? Bakit hindi ko naisip yun? Napakagaling. Ibigay mo ang gamot? Salamat, Miss Min. Walang anuman. Naglakas loob kang lasunin siya sa harap ko. Gamot ito sa lagnat. Ay uminom ni Jading. Baka dahil sa kapaitan. Baka gumana ito. Ay, magdamag kang nagbantay kay Jading. Dapat tikman mo rin. Kung sakali lang. Sige, tikman ko. Hmm? Ang isang mangkok na walang gamot. Oh. Heto. Hmm? Hmm? Ito. Pahil patahimik ba ito? Pabaw yung bago magsimulang klase. At ito pa. Mga delicacy ng Yishing. Sigurado kung hindi mo pa natitikman. Ang sarap. Mahal ka talaga ng pamilya mo. Nagpadala pa sila mula sa malayo. Wala akong pamilya. Galing yan sa magulang ng kaibigan ko. Na-inlove ka na ba sa lalaking yon? Dahil lang sa isang halik na yon? Siyempre hindi. Tsaka, lagi mo sinasabi, yung lalaki, ang lalaki na may malasakit sa'yo, masasaktan siya niyan. Hindi ko naman siya iniinsulto. Bakit siya magagalit? Tinatawag mo siya palagi ng Mr. Shen. Parang ang bait-bait mo talaga sa kanya. Pero hinalagan mo siya. Sabi ko, aksidente lang yun. Dapat talaga aksidente lang yon. Kung hindi, magsiselo si Miss Feng. Kayang-kaya kanyang durugin. Wala na makakapagligtas sa'yo. Jading, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang maging mahigpit at tutor. Para matulungan kang magtagumpay. Yung makakarelasyon mo, maiinis sa'yo. Salamat ha. Bilang kapalit, tapusin mong basa ang buong librong ito. Pagkalipas ng ilang oras, babalikan kita. Ang sarap talaga ng lugaw na to. Nawala biglang sakit sa ulo ko. Talaga, sakto. Makakapag-aral ka na. Parang punong-puno ko ng lakas ngayon ah. Gusto mo bang lumipat sa outdoor class? Mr. Shen! Ako na po. Talagang intense sa mga babae. Pwede ka namang humingi ng tulong. Ang mga taong mahilig magbasa, marami talagang naiisip. Bakit hindi ko naisip na maglagay ng gamot sa dessert? Isa pa. Iyon na po ang huli. Maliban na lang kung ibigay ko sa iyong sa akin.
Itabi mo na para sa sarili mo. Gusto ko lang naman siyang ilibre ng pagkain. Pwede naman akong pumunta mag-isa. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Gusto mo bang manghingi lang ng libreng pagkain? Pwede mo naman pala siyang tawagan. Bakit kailangan mo pang pumunta ng personal? Para ipakita ang sinseridad ko. Siya kasi ang unang nangahas na maglagay ng gamot sa akin. Pero siya rin ang pagaling sa akin. Ang tunay na isang Ginoo, dapat marunong tumanaw ng utang na loob. Ang paraan ng pananalita mo, parang maghihiganti ka. Mas mabuti pang hayaan mo siyang turuan ka pa. Ayos lang. Basta para sa akin, siyang magtuturo. Bilisan mo na. Malilate ka na sa hapunan mo. Chatting? Medyo magulo ang mga pangyayari nito mga araw. Binuksan mong pinto nang hindi nagtatanong. Alam mo bang delikado yon? Salamat sa paalala mo. Pero, bakit ka nandito? Ano ba ni Mr. Shin na umalis ka mag-isa? Si Mr. Shin ang nagdala sa akin dito. Naghihintay siya sa ibaba. Pagdating ko pa lang, siya agad ang tinatanong mo. Ikaw ba'y interesado na sa kanya? Sige, mananahimik na ako. Hindi ko na dapat alalahanin na nag-alala ang pamilya mo kapag lumalabas ka sa gabi. Magiging adult naman ako sa loob ng 2 taon. Kaya, yung Master Shin, ano ba talaga ang sadya mo rito? Ikinuwento sa akin ni Mr. Shang na nilagyan mo ko ng gamot bilang pasasalamat. Iniimbitahan kita sa hapunan. Isang mangkok lang na ng lugaw yon, hindi na kailangang pasalamatan. Hindi mo kailangang maging formal. Sabihin mo na lang yan sa taong naghihintay sa baba. Si Mr. Shin bang gusto mong libre sa akin? Iniimbitahan kita. Pero siyang magbabayad. Sige, magpapalit mo na ako ng damit. Baka si Mr. Shin na yan. Zoyan? Ikaw ang babae ka. Akala mo hindi kita mahanap kung hindi mo ibibigay ang address mo? Anong gagawin mo? Boyfriend niya ba yan? Gusto kita! Bitawan mo ako! Hindi kita bibitawan ngayon! Sino ka ba? Hindi ko pa tinatanong kung sino ka. Papakilala ko sa'yo kung sino ako! Zoyan! Bitawan mo siya! Pipiliin mo siya kaysa sa akin? Ha? Ikaw ang babae ka. Huwag kang lumapit! Lumayo ka! Huwag kang lumapit! Lumayo ka! Huwag! May bata dito. Ipaliwanag mo to. Hindi niya kasalanan. Pinasok siya ng sapilitan ng lalaking yun. Anong klaseng taong nananakit ng bata? Pumunta tayo sa ospital.
Hindi na. Meron ka bang first aid kit? Hmm. Huwag kang gagalaw. Kaya ko nang mag-isa. Sabi ko huwag kang gumalaw. Buti na lang. Hindi malalim ang sugat. Minsan ko siyang nakilala sa party ni Miss Feng. Pero hindi naging magandang ending. Hindi ko inaakala. Napupunta siya sa bahay ko at sasaktan si Jading. Pasensya na tungkol dito. Tapos ka na ba? May isa pa. Sabihin mo. Alam kong nag-alala ka bilang isang magulang. Trabaho ko magturo. Pero dahil sa akin, nadamay si Jading, hahawakan kong responsibilidad. Tapos na ako. Lalagyan na kita ng gamot. Sabihin mo lang kung masakit. Kaya kong tiisin ng sakit. Hindi naman masakit. Narinig mo na bang kasabihang hindi didikit ang langaw sa itlog na walang bitak? Pasensya na. Hindi ako naniniwala. Ha? Ang mga langaw ay talagang likas na magugulo kahit habulin nila ang mga itlog o hindi. Hindi kailanman kasalanan ng itlog. Uy! Kayong dalawa, wala kayong tigil sa pag-uusap. Hindi niyo ba ako kayang pansinin din? Hindi ba't parang kinakampihan mo lang ang isa? Sino bang kinakampihan ko? Pareho naman kaming nasugatan. Si Miss Mid ang may pamahid at benda. Ako, 2 itlog lang, na ngayon malamig na. Hindi mo man ako pinansin, mas kinakampihan mo si Miss Min kaysa sa akin. Mahal kong tito. Ha? Tito? Si Mr. Ken, hindi siyang ama mo, kundi tito mo? Ano pa ba? Tigilan mo kasing pakikinig sa mga chismis. Sabi ko na nga ba, mukha ka lang na sa 30. Paano ka magkakaanak? 24 pa ako. Hindi ko sinabing mukhang matanda ka. Ako lang ang nagkamali. Akala ko kasi, bata ka pero matagumpay na. Ha? Ganun ba ginagamit ang mga salitang iyon? Siyempre hindi. Sige na. Kainin mo ng itlog. Huwag kang makaksay ng pagkain. Salamat, tito. Ang bait mo talaga. Malakas talagang manira ang mga chismis. Naiinis ako kapag naiisip ko. Kung hindi lang dahil sa hayop na yun, sana steak ng hapunan natin.
Sige na, huwag kang magalit. Salamat nga pala sa pagligtas mo sa akin kanina. Ilang beses mo na siyang pinasalamatan ngayong gabi, hindi ka man lang nag-sorry sa akin. Ako pang dumating at nagligtas sa inyong dalawa. Hindi ko lang napansin. Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Sa totoo lang, yung fruit porridge mo, para na rin siyang nagligtas sa kanya. Kaya quits na tayo. Mukhang mapapanatili ko pang trabaho ko. Mr. Shen, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sabihin mo, Hindi dapat puro grad lang basta yan sa pag-aaral. Ang ugali ng bata ay dapat binibigyang din. Bilang tutor, may hangganan lang kaya kong ituro kay Jading. Ang pamilya ang may malaking papel sa pagpapalaki ng bata. diretsuhin mo na. Ang mga ginagawa mo ay nagiging huwaran para kay Jading. Halos napatay mo si Zuyang gamit ang baso. Deserve niya yun. Kung ako yun, tinamaan ko na siya. Tama na! Ibig mong sabihin, nag-aalala ka bang maimpluwensyahan ko siya? Oo, Kinuha kita para turuan si Chinjading. Hindi para bigyan ako ng mga leksyon sa buhay. pasensya na. Lumampas ako. Pero sangayon ako sa sinabi mo. Mag-iingat na ako. At isa pa, iimbestigahan ko si Zuyang. Hindi na kailangang pang-alanan, Mr. Shen. Mag-focus ka na lang sa pagturo kay Jading. Huwag mo nang isipin ng iba. Salamat, Mr. Shen. Umakyat ka na. Ilak mo ang pinto. Mm. Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Sino ba kayo? Sino bang naglakas loob na dugutin ako? Mr. Shen? Mr. Shen, bakit mo ko dinala rito? Mr. Shen? Mr. Shen? Hinaras mo si Miss Min. Si Feng Jin yun ba ang nag-utos sa'yo? Miss Feng? Hindi! Ako ang nagpasya nito! Walang kinalaman ng pinsan ko dito! Pinsan? Ang tapang mo. Dahil siya ang umaako, ikaw ang pumili ng kapalaran niya. Hmm? Mr. Shin! Miss Min! Nagmamakaawa ako! Kasalanan ko dahil bulag ako! Masyado ako naging mahangad! Patawarin niyo na ako! Kahit ngayon lang, palampasin niyo na ako! Ang pagiging malambot sa masasama ay lalo lang silang nagpapasama. Lumuhod ka ba para mabuhay o dahil sa kasalanan mo? Miss Min, alam ko nagkamali ako. Sobre lang ako nakainom noon. At wala naman akong ginawa sa'yo. Hindi ako dapat mamatay. Nangako ako sa'yo. Lalayo ako sa'yo. Hindi na ako magpapakita muli. Patawarin niyo ako. Hindi mo alam ang tama at mali, pero mahal mong buhay mo. Ngayon, marunong ka namang makaawa, pero nung ginawa mo yun sa amin, wala akong nagkitang awa sa'yo. Mukhang hindi ka na makakaligtas. Mr. Shin, magkasama kayo lumaki ng pinsan ko. Pwede tayong maging pamilya. Magiging bayaw mo ako. Hindi mo ko pwedeng patayin.
Hindi ko kailangan ng pumapagitan sa kasal ko. Sabihin mo sa taong nasa likod mo, kapag hinawakan nila mga tao ko, makakaranas sila. Nang higit pa sa kamatayan. Tapusin mo! Tapos na. Pwede na ba akong umalis? Umalis? Ni hindi pa nga ako nagsisimula. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ka! Anong gagawin mo? Mabait na nga ako at pinainom pa kita. Para hindi mo maramdaman ang sakit. Anong gagawin mo? Tutulungan kitang lumaya. Wag! Ah! Ah! Kumusta? Hindi ko ginawa sa harap ni Jading. Hindi naman masamang impluensya, di ba? Hindi. Buti naman. Pinsan! Hindi mo ko pwedeng iwan! Ako na nag-iisang anak ng tatay ko! Ngayon, baka sa akin pa matapos ang pamilya natin! Walang kwenta. Di ba ba hindi mo makuha? Paano ka asa ng ama mo na ipagpatuloy ang lahi? Binugbog ako ni Chinzan! Pero hindi kita dinawit! Kapag pinabayaan mo ko mamatay, huwag mo ko sisihin kung magsalita ako! Binayaran kong lahat ng mga utang mo sa sugal at sa hongmeng. Tapos magbabanta ka pa? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Magpagaling ka. Lumayas ka sa Shensheng. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Malupit kang babae ka. May karma ka rin. Mr. Shen, tapos ng klase ngayon. Uuwi na ako. Salamat. Miss Men, saktong dating mo. Huwag ka na munang umalis. Umupo ka. Ihatid na kita pa uwi. Narinig kong muntik ka nang masaktan ng pinsan ko. Nag-alala talaga ako. Diretso siyang tao. Hindi niya alam paano manligaw. Kaya nangyari ito. Baka maling pagkakaintindi mo sa manligaw. Ang pang-aabuso ay hindi panliligaw. Miss Men, huwag ka na masyadong mahigpit. Natapos ang angka ng pamilyang Zhu. Hindi ba sapat yung para tumahimik ka? Hindi si Min Jiangxi ang tumapos doon. Kundi, ang mga nagudyok sa mga ginawa niya sa Xinjiang. Saan? Pinsan ko si Zoyang. Pero pumunta ko rito ngayon dahil malinis ang konsensya ko. Kung wala ka namang kinalaman dito, huwag mo siyang sabihang mapagpatawad. Miss Men, kahit hindi kami lumaki na magkasama ni Zoyang, bilang pinsan niya, nararapat lang na humingi ako ng tawad. May pinanggalingan ng bawat galit at dahil hindi ikaw ang may kasalanan, hindi ko dapat tanggapin ang mga ito. Hindi mo pa rin ako mapapatawad? Nakaraan na yon. Hindi ko na ipipilit. Buti naman. Tsaka, sa bagay, narinig kong naghahanap ng leading actress ang kaibigan mo. May maire-recommenda ka ba? Ang talino mo. Ang mabuting kaibigan ko, si Ding Lining. Pwede ko siyang ipakilala sa'yo. Marunong siya magpakumbaba para mapasaya siya. Salamat sa pagtulong sa kaibigan ko, Miss Feng.
Zan, hindi naman nagagalit si Miss Min. Huwag ka na rin magalit, okay? Sige, kita-kits na lang tayo bukas. Ang protektado niya kay Men, mukhang kailangan kong harapin si Men Jiangxi. Alam ko na kung anong totoo. Pero hindi pa pwede magkasira ang pamilya natin. Kaya kailangan mo muna magtiis. Sa itsura ni Zuya ngayon, hindi na tama kung malulungkot pa ako. Ikaw ang mapapahiya. Nagsimula ito dahil sa akin. Ipapaabot ko ito sa'yo. Ano? Tataasan mo na ba ang sahod ko? Halatang pera lang talaga ang iniisip mo. Nagtuturo ko ng delikado. Hindi ba dapat taasan ang sahod ko? Nang-alala ka bang agawin ako? Hindi mo naman talagang kailangang pumunta. Hindi ba't sinabi mo ang director ay magdadala ng tutor ni Chin? Talagang curious lang talaga ako. Kung ano talaga ang bago niyang tipo. Ang mga babaeng umayok kay Shinza ay napakarami. Curious ka ba sa bawat isa sa kanila? Hindi ka ba napapagod? Matagal ka namang kasama ni Kinjan. Nakita mo na ba siyang nagahit dahil sa kahit sino? Huh? Anak ng... Bakit nandito si Jiang Dong? Sino si Jandong? Yung gwapong lalaki sa loob. Sinasabi ko sa'yo. Isa siya sa pinakakilalang lalaki sa Singsheng. At lagi siyang itinuturing na pinakamalaking karibal ni Mr. Shin. Pero syempre, hindi siya siniseryoso ni Mr. Chin. Bakit siya nandito? Lagot. Ano man ang gusto ni Mr. Chin, lagi siyang nakikialam. Lalo na sa pagdating sa mga... babae. Si Feng Jin yun ay may masamang balak. Hindi siya pumunta dito na may mabuting pakay. Tingnan na lang natin ang takbo. Mm. Ay. Pasensya na, nahuli kami. Hindi. Maaga kayo. Miss Min, ikinagagala kong makilala kayo. Ako si Jadong. Maaga kayo. Miss Min, ikinagagala kong makilala kayo. Ako si Jadong. Kamusta pa Mr. Jiang? Ang ganda ni Miss Min. Ay talagang nakakabighani. Mr. Jiang, masyado kayong mabait. Kumusta po Mr. Jiang? Ang bastos naman. Mr. Jiang, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Ako si Lu Yushi, isang director. Kumusta, Lu Yushi? Tawagin niyo na lang akong Lu. Ang apelyido kay Lu, ang Yu ay mula sa nagkakamaling taong nakilala at ang Chi naman ay mula sa laging nahuhuli. Nakakatuwa ka. Ako naman si Jiang, mula sa kasabihang naubos ng talento ni Jiang lang at ang Dong na may nangangulugan sa masamang tao. Medyo nakakatawa naman siya. Hindi pa ba dumadating si Miss Feng? Ako ang bida ngayong gabi. Darating siya mamaya. Hindi niyo na kailangan tumayo. Maupo na kayo. Halika. Kayong dalawang mga bida. Umupo kayo ng mas malapit. Bisita lang naman kami. Ayaw na may makasagabal sa usapan ninyo.
Miss Ding. Miss Ding, eto na po ang script. Pakitignan niyo muna. Si Mr. Shing ay kasing tuso ng unggoy. Nakakapagod siguro magtrabaho para sa kanya. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Dodoblehin kong sahod mo. Mr. Jiang, ilang taon na anak ninyo? Wala pa akong anak, pero narito ang isang simpleng gwapo at batang-batang binata. Kaya kung turuan sino mang nasa edad ng 6 hanggang 18, bakit hindi ka nalang magkaroon ngayon at magkita tayo paglipas ng 6 na taon? Tinutulak mo ba ako mag-asawa para sa kabubuti ng ama ko? Kung handa ka na mag-asawa, pagkapag-iisipan ko pa. Mr. Jiang, sa totoo lang, alam ko kung bakit ka nandito ngayon. Sige, makikinig ako. Ikaw at si Mr. Shen ay hindi ordinaryong tao. May mga alitan kayo. Pwede bang huwag mo kong idamay? Maganda ka nga. Matalino ka pa. Lalo tuloy akong naiingganyong tapatan si Mr. Shen. Saan ang galing amoy na yan? Ang hapdi naman sa mata. Sino bang tinutukoy mo? Walang aamin? Kanina pa kayo mas nag-uusap. Bakit biglang tahimik? Huwag ka nang paligoy-ligoy. Sabihin mo ng direkta. Si Minjian siyang tinutukoy ko. Sino ka para pagtanggol siya ng ganyan? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Ay, ang tanga naman ng babaeng ito. Minjian Shi, isa ka lang mabing tuso na nanghina pag may lalaki. Sinong tinutukoy mong tuso? Si Minjian Shi syempre. Bakit? Sugi ka rin ba niya? Ikaw ang tuso. Pare-pareho mo kasing tinitingnan ng lahat. Ikaw? Tapos ka na ba? Hindi pa. Minjian Shi, sasabihin ko lang sa'yo, huwag ka magpaloko sa kanya. Hindi kanya gusto. Nasisiyan lang siya makipag-agawan kay Mr. Shen sa mga babae. Ding Bining. Ikaw to naghahabol kay Mr. Shin. Pero hindi kanya pinapansin. Kaya ka lumapit sa akin. Maayos naman tayo naghiwalay. Tumigil ka na sa pagkapit sa akin na parang istorbo. Bakit ka ba apektado kung sino ang kausap ko? Jiang Dong, paano mo nasabi sa akin yan? Dahil ba sa kanya? Aling salita ba ang maling sinabi ko? Kahangang kwento ni Miss Ding. Nakakalungkot lang. Magkaiba tayo ng landas. Hindi mo kailang isipin kung anong landas ko. Chandong, hindi mo siya kayang hawakan. Isa kang mayak na lalaki. Laging naghawas sa mga gagarang babae. Tama. Ayoko talaga sa mga babaeng clingy. Bakit hindi ka nalang umalis? Hindi ko gagawing madali para sa'yo. Huwag mo na siyang pansinin. Uminit lang ang ulo nun. Wala yon. Ngayon, umalis na ang lead actress dahil sa akin. Sisira lang siya sa trabaho niyo. Sabi ni Ding Bining, si Feng Jingyun ang nag-organisa sa event na ito. Oo. Kung ganun, alam mo ba ang relasyon ni Feng Jingyun kay Mr. Chin? Hindi ako interesado sa personal ng buhay ng amo ko. Huhulaan ko. Talaga bang gusto niyang ipakilala si Ding Bining sa kaibigan mo? O gusto ka lang talaga niyang mahulog sa patibong niya? Wala akong galit kay Miss Feng. Ayaw kong isipin na pinakamalala tungkol sa kanya. Ang pagiging tapat mo ay hindi ibig sabihin na hindi mandaraya ang iba. Mukha mo pa lang, sapat na para kainggitan niya. Alam mo naman, ayaw mo lang harapin. Magkakilala lang tayo ng bahagya. Huwag mo nang hulaan ang mga nasa isip ko. Pinaalalahanan lang kita. Kahit basura, inaagawan ng mga mababangis na aso. Tinuturing ni Feng Jingyun ang ginto si Mr. Chin. Lahat ay kalaban niya. Umiwas ka na lang sa kanya. Salamat sa paalala. Tinulungan kita kanina. Hindi ka ba nagpapasalamat? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako maaapakan. Matulis ang dila mo. Hindi ka naman nagpapatalo. Kahit hindi tayo nakapag-usap tungkol sa negosyo, ituturing ko na itong pagkikita natin. Dahil hindi naman napag-usapan ng negosyo, hindi na tayo dapat magtagal. Pakiubos na lang ng pagkain, Mr. Jiang. Pagmamayari kong restaurant na ito. Kaya hindi kayo pwedeng umalis hanggat hindi ko sinasabi. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Sumigaw ka lang ng 3 beses na si Shinzan ay isang salbahe. Pagkatapos nun, palalayain na kita. Wala naman siya dito. Anong kinakatakutan mo? Kung ayaw mo,
Ibig sabihin hindi siya salbahe. Hindi ako nagsasalita sa likod ng ibang tao. Dalhin mo siya rito at sasabihin ko sa kayo ng harapan. Kayang ba siyang tawagin sa anumang oras? Mukhang may espesyal kayong koneksyon. Mr. Zhang, maghinay-hinay ka. Napakayabang ni Ming Zhengxi. Hindi niya nire-respeto si Zhang Dong. Pareho kami. Mr. Zhang, ang gulo niya ni Mr. Shin ay wala namang kinalaman sa akin. Tagalabas lang ako, hindi ko kayo kalanman inistorbo. Bakit mo ko pinapahirapan? Dahil gusto kita. Hindi ba halata? Hindi na kailangang bola. Kakaiba ang estilo mo. Mas lalo kitang nagugustuhan. Makikompromiso ako. Kung iinumin mo ang red wine ito, palalayain na kita. Mr. Chin? Tumating ka, kahit hindi kanya tinawag. Hindi ko naman minamaliit ang alindog ni Miss Min. Ang tapang mo talaga at ininsulto mo ako ng harapan. Hindi magandang pagpilit sa isang babae. Kung gulo ang hanap mo, sabihin mo lang. Araw-araw akong handa para dyan. Walang saysay ang puro salita. Binago na namin ang rules. Kung maiinom niya ito lahat, palalayain ko siya. Kaya mo ba talaga akong pigilan? Kung gusto kong kunin ng isang tao. Mr. Chin, teritoryo ko to. Kung may tapang kang uminom para sa kanya, palalayain ko siya at nangangako akong hindi ko na siya guguluhin ulit. Ikaw ang Master Chin. Matatakot ka bang uminom ng isang bote ng red wine? Ano, natatakot ka bang nilagyan ko ng lason? Sandali. Ayusin muna natin ang patakaran. Pwede siyang uminom ng isang bote. Pero ikaw, triple dapat ang sayo. Tinutupad ko lagi ang aking mga salita. Ipakita mo ang sinseridad mo. Yan lang ba? Hindi man lang mabanlawan ang bibig ko. Mr. Shin. Nakakabilib ka, Mr. Kin. Ininom ko na. Mag-ingat ka sa mga mapandin lang. Simula bukas, lilipat ka na sa bahay ng Chin. Tignan natin kung sino pang mga has. Ako, Naayos ko na lahat. Ayaw ko lang talagang hinaasinta ang mga tauhan ko ng mga oportunista. Sinong iniinsulto mo? Mr. Chin, maging diretsahan ka na lang minsan. Hindi ako masyado nakapag-aral. Talaga bang isa kang tutor nila, Mr. Chin? Kawili-wili. Kawili-wili talaga. Zan! Miss Min, may angking galing ka. Para halos mag-away ang dalawang batang amo. Nagkilalang pamilya sa Shenzhen dahil sa'yo. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo. Kung hindi, hindi ko sana makuha ang pagkakataong ito. Pero, mukhang kailangan ko munang tumanggi sa offer mo. Marami pa akong ibang offer. May bukas pa naman. Maghintay na lang tayo at tingnan. Hello po, pwede po bang pahanda ng ubas at gatas?
Sige po, sandali lang. Salamat. Uy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iniisip ko lang, sobrang innocent ni Ding Bining. Totoo, naglakas loob pa siyang asarin si Jiang Dong. Diyos ko, ang gulo ng eksenang ito. Akala ko maiiwan na tayo dito. Hindi lang ito tungkol sa pag-away kay Jiang Dong. Hindi niya alam na ginagamit lang siya ni Feng Jing yun. At ngayon, naakit mo ng 2 kontrabida sa Shengsheng. Mukhang mas magiging mahirap ang daraanan mo. Hay, kaya ko namang harapin kung ano mong dumating. Miss, ito na pong ubos at gatas. Maraming salamat. Saan mo ito gagamitin? Uminom si Mr. Shen ng 3 bote ng alak para sa atin. Malamang hindi pa siya kumakain. Masama uminom ng walang laman ng tiyan, kaya naganda ko na makakatulong doon. Masyadong maalalahanin ka sa kanya. Interesado ka ba sa kanya? Hindi iniingatan ko lang puso ko. Maluloko mong iba, pero hindi ako. Magkaibigan na tayo ng 20 taon. Huwag kang mag-alala. Wala akong kanyang ambisyon. Paano kung magustuhan ka niya? Ipinagtatanggol ka niya. Mataas ang prinsipyo niya. Hindi akong tipo niya. Hintayin kita dito. Hindi mo ba sinabi na yung batang director ay sabik maghanap ng lead actors at gawing sikat ako? Sabi mo, doon lang, maaaring magbago ang isip ni Jandong. Lumapit si Jandong sa ibang babae. Para lang pagalitin ka. Talaga? Pero, mahusay ang batang babae sa paniligo sa mga lalaki. Huwag mo siyang maliitin. Anong gagawin ko ngayon? Ang kailangan mo lang gawin, kailangan mo siyang pigilan. Dito sa Shengsheng. Uuwi na ako. Matagal ko nang pinaghintay si Zan. Isipin mong sinabi ko. May tao. Mr. Shin ako to. Maling lugar. Ito'y banyo ng lalaki. Nandito ko para makita ka. Mr. Shin, May kinikita na si Mr. Shin na iba. Ilang bote lang naman yun ng alak. Ano pong pwede mangyari? mas masama naman uminom ng walang laman ng tiyan. Dinala ko isang bagay para magising ka. Narinig ko na ang ubas at gatas ay nakakatulong doon. Subukan mo. Gusto mo bang kumain ako ng uba sa banyo? Solusyon lang kasing naisip ko. Hindi ko naisip kung paano gawin. Pasensya na talaga. Salamat sa pagtakip para sa akin. Walang anuman. Ilang bote lang naman ng alak yun para harapin si Jiang Dong. Sulit na. Ang sinasabing malupit na kontrabida, natatakotin pala sa abala. Subukan mo nga huwag makinig sa mga chismis. Sigurado ka bang ang pagkain ng ubas ay pwedeng bawasan ng tama ng alak? Hindi rin ako sigurado. Pero, matamis ang mga ubas na to. Subukan mo. Marumi ang mga kamay ko. Pakainin mo ako. Mm.
Hindi ba ang alak ay gawa rin sa ubas? Hindi galing sa ganitong klaseng ubas ang alak na yon. Siguradong sigurado ako. Ha? Nakahanap ka ba ng kabaliktarang ubas? Ganito ka lang ba kadaling mapasaya? Tumawa ka lang kung gusto mo. Huwag mo naman akong gawing kontrabida. Matamis nga. Akala ko ba marumi ang mga kamay mo? Nakikita kong nai-intense ka, kaya tinutokso lang kita. Ah, kailan ko pala ng gatas para gumana? Kaya mong linisin ko. Ah, may problema ba? Ang pagpahid mo ng mas mababa. Lampas na yung sa kayang malinis ng gatas. Huh? Tinutokso mo ba ako? Minjang si. Kaya mong linisin ko. Ah, may problema ba? Ang pagpahid mo ng mas mababa. Lampas na yung sa kayang malinis ng gatas. Huh? Tinutokso mo ba ako? Minjang si. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hintayin mo ako! Iinom pa tayo mamaya! Ah, ah, Oh, ang romantic naman. Gusto mo bang sumama rin ako? Lumabas ka! Mr. Chen, hindi kita nakilala. Aalis na ako. Mag-ingat ka sa bibig mo. Opo. Wala na sila. Yung batang direktor. Hindi mo siya boyfriend, hindi ba? Bago pa lang kami dito. Kaya kailangan naming mag-ingat. Sinabi kong boyfriend ko siya. Para protektahan ako. Hindi mo siya boyfriend? Huwag kang dumalo sa lahat ng party. Kapag may nakasalubong ka ulit na tulad ni Jiang Dong, banggitin mo lang ang pangalan ko. Aksidente lang pagkikita namin. Trabaho ko sa pamilya ninyo. Hindi ako magkikihalubilo sa mga kalaban ng pamilya ninyo. Hindi ako nakikialam kung sino man ang kinikita mo. Gusto lang kitang paalalahanan. Ang tulad ni Jiang Dong na lumalapit sa'yo ay hindi lang dahil sa talento mo. Huwag kang mag-alala, Mr. Shen. Hindi ko siya tipo. Kung ganun, anong tipo ang gusto mo? Mas gusto ko ang pera kaysa sa tao. Bakit hindi pa sila lumalabas?
Baka naman, may ginawa siya kay Jiangxi. Maghihintay pa ako ng 5 minuto. Kapag wala pa rin, papasok na ako. Mr. Shen, pag-iisipan kong paglipat. Alam kong sinabi mong lumipat ako sa pamilya ninyo para maray ito ni Mr. Jiang. Hindi ko yan sinaseryoso. Hinahangaan kong kakayahan mong hawakan ng pamangkin ko. Kaya ang paglipat mo sa pamilya ko ay isa sa maingat na desisyon na nagawa ko. Sa'yo nanggagaling ang mga istorbo. Ginagawa ko lang trabaho ko. Hindi kita bibiguin. Pero ang paglipas sa pamilya mo, Sige, kapag tumagal pa tayo, magkakaroon na naman ng mga chismis tungkol sa atin. Ay. Papasok na ako. Oh, oh. Salamat kontra. Salamat, Mr. Shin. Salamat. Anong ginagawa mo? Ako? Nag-e-ehersisyo lang. Para mapapanatili ang sigla. Huh? Huh? Nagkaroon ba sila ni Jiangxi ng... Huh? gatas lang na natapon. Wala naman akong ibig sabihin. Dapat lang talaga. Anong oras ka ba libre bukas? Tutulungan ko si Jiangxi lumipat. Kahit kailan. Hindi ko naman sinabing lilipat ako. Pasensya na. May emergency meeting lang. Ano bang iniisip mo? Nasa gitna ka ni Zuyang at Jiangdong. Makakaya mo bang tumira sa bahay na yon? Makikinig ka na lang sa kanya? Pwede ka maghanap ng bagong tirahan ng dahan-dahan. Ay kung magkaroon ng kahit anong connection sa pamilya Shen. Ang ibig kong sabihin, kung titira ka sa bahay niya sa Sensheng, walang sino man ang magtatangkang istorbohin ka at makakapagturo ka at kikita. Pero sa tingin ko tama siya. Mr. Shin. Ihanda mo mga gamit mo para bukas at tatawagan ng Shin Mansion. Magpapadala ko ng tao para sunduin ka. Pumayag ka na. Pumayag ka na? Salamat Mr. Shen. Sige. Magkita na lang tayo bukas. Ang ibig kong sabihin, tinawag ko siyang kontrabida. Narinig niya ba yon? Siguro narinig niya ang lahat. Kasalanan ko to. Sige, magkita na lang tayo bukas. Tara na nga. Tara. Zan, Rumispeto ka naman. Zan. Hayaan akong samahan ka. Bilang anak ng direktor ng Maritime Bureau, nilalaro mo ang damdamin ng isang dayuhan. Kapag nalaman niya ito, paano niya makakaya ang sarili niya? Alam ng papa ko palagi. Ang damdamin ko para sa'yo. Pero hindi ko kailanman naging interesado sa'yo. Hindi interesado? Anong ginawa mo kay Minchen sa banyo?
Nakuha mo yung lahat ng interes mo? Isa kang tinatawag na marangal na babae. Paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Isa kong kilalang artista sa pelikula. Ang ama ko ay director ng Maritime Bureau. Ang negosyo mo sa gamot ay nakasala sa transportasyon. Ako ang pinakamagaling ng kalyado mo, pero pinabayaan mo ako para sa isang toga sa probinsya. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba sa negosyo ko. Zan, Magkunwari tayong hindi nangyari ang araw na ito. Mag-ingat ka sa sarili mo. Tapos ka na ba sa lahat ng gawain mo? Nagustuhan mo bang nangyari sa inyong dalawa ni Ming Jiangxi sa banyo? Napagod ka ba pagkatapos ng dalawang laro? Bakit nasa lahat ng lugar ka? Ang lugar na ito ay pag-aari ng pamilya Jiang. Kaya dapat lang na nandito ako. Narinig kong papasok ka sa negosyo ng gamot. Anong uri ang tinatrato mo? Mukha kang hindi nasisiyahan. Para ba ito sa pampalakas ng katawan mo? Lumayas ka. Kailangan mo ba ng herbal tonic para sa enerhiya? Lumayas ka. Mr. Shin, uulitin ko, ito ang teritoryo ko. Hindi ikaw ang boss dito! pinalitan mo ang pagdidirect para magbenta ng produkto? Hindi ito para ibenta. Para sa'yo lang to. Dito sa loob ay may dalawang nakatagong plano. Ngunit nasa sa'yo ang pagpapasya kung alin ang gagamitin. Ako? Sabi nga nila, ang babae nagtatagumpay sa tiyaga, ang lalaki sa pangungumbinsi. Kung sa tingin mo ay karapat dapat siya, gamitin mong lakas mo at gawin mo siyang asawa mo. Tumigil ka dyan. Imposible yan. Sunod. I-activate ang Plan B. Isang nakatagong sandata. Handa nang gamitin. Magagamit ba ito para protection? Kahit ikaw ay hindi nakikita ang lihim na ito. Ito ay pepper spray na pabango. Tama para sa'yo. Kung susubukan niyang gumawa ng bagay, ispray mo lang sa kanya. Pinaprotektahan mo ba ako o nilalagay sa panganib? Gugulatin ako ng mga tauhan niya bago ko man magamit ito sa kanya. Wala naman ako doon para ipagtanggol ka. Kaya nag-aalala ako. Ipinayo mong manira ko sa pamilya nila, pero pinaalalan mo lang ko tungkol sa kanila. May dalawang pasaway ang pamilya Shin. Hindi predictable ang tao. Kailangan maging maingat ka.